May I invite everybody to focus a little in our discussions dahil this is already our third meeting and we should be already starting to have appreciated our subject on strategic church leadership in administration. Okay po, so para hindi ho tayo mawala doon sa connections natin sa previous discussions, let me give you some refreshment or recap on what we have taken previously. So balik ho tayo ng babalik natin konting memory natin. So for our course objective, we said 2 meetings ago that after our sessions on church leadership, we'll be able to define and understand strategic leadership. And secondly, internalize and practice strategic thinking. Incidentally po mga kapatid, ang kinaroroonan pa natin ay nasa second objective pa lang po tayo. Internalizing and starting to practice strategic thinking. So we have two assignments and until now parang tatatlo pa lang yata ho yung nakapasa ng assignment. Are there any distractions? Are there any problems? Hindi nyo ba na-access yung GC ng subject natin na to? May mga pinapadala kasi akong mga additional readings kasi baka hindi nyo narinig yung discussion na live. Na ilagay ko naman doon yung mga gist or summaries ng ating discussions, no? So hopefully you can follow. The purpose of the assignments is to keep us on track during our discussions. And then secondly, yung assignment ay para at the end or before the last session sana po, we'll be able to at least make a particular sample of visioning, missioning, and perhaps the strategies. Kahit mag-e-end po tayo dun sa strategies, malaking bagay na po sana yon when we do our assignment. So, re-request ko sa lahat na you need not to pass a perfectly done assignment kahit na po sumagi ng konti. Importante po ay meron akong malagyan ng comment so that we can progress as we go on with our classes po. Pwede po ba yun mga kapatid? Hello? Opo, Dok. Yes po, Yeah, Dok. Nakaraan, Dok. Hindi Hubin po lang po, hubin pa. sa mga baguhan po, Dok. Hindi po Hindi tayo namin doktor. Hubin lang po. Okay lang po sa akin yan. Kung meron kayong personal na sabihin natin difficulty and relating with the subject, medyo kasi yung background natin is hindi siya common na topic, ano? But in the church leadership kasi, we have to employ some strategies to make us, you see, parang magiging bihasa at sandali lang sa atin ang gumawa ng mga in improvements sa ating salukuyang program sa mga churches na pinagsisilbihan natin. Kasi later on, if we will be discussing the market share of each or some of the religions in our country, makikita natin na siguro advanced pa na lang po siguro of information for everyone. I did not include it in our PowerPoint, but for purposes of relating with what are we discussing in our church leadership in management subject, if one or anybody of us would ask ourselves, sa 117,337,368 million, no?
Bali, ang population ng Pilipinas ngayon is, of course, the population includes the young people, the babies, but kahit i-cut natin sa 85% yan, mga 113 million pa rin ang population ng Pilipinas. So that will include 12 years old and above. What we are trying to share is if there are 85 million plus Catholics, 6,981,000 plus ILAM, and INC has 2,800,000 plus. The Philippine Independence Church has 1.458 million. Ang sa atin, Seventh-day Adventist is at the fifth at 862,725 plus. That is as of 2022. Bali, kung tutuusin, mga 0.8% tayo doon sa 113.9 na discussions last meeting, we have a subject on strategic thinking, di ba? Ito yung pangalawa. So we proceed and we will include those data in our discussions. And to proceed, basa muna tayo ng text patungkol doon sa ating role, sa ating church. Sa Jeremiah 23 verse 3 and 4, sabi ho rito sa verse 3, "But I will gather the remnant of my flock out of all countries from where I have driven them, and bring them back to their folds, and they shall be fruitful and increase." Verse 4, "I will set up shepherds over them who will feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, nor shall by lacking, says the Lord." So with this reminder from the Holy Word of God, may I ask everybody to bow down for a short prayer. Heavenly Father and ever-living God, we come to you, your children, this moment to raise our praises and thanksgiving and honor for all the previous things that you have granted into this bunch of missionaries that are attending your class, O Lord. We pray that you give us wisdom and understanding so that may all the things that we will discuss today on how to be stewards of your flocks, we pray, Lord, that give us the understanding so that we may all use these things for the glory of thy name. Forgive us, Lord, from all the things that we have come short falling of thy glory. And we ask you, Lord, to continue to be with us the rest of the day as we go on with our studies. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So going further, mga kapatid, i-redefine ulit natin yung sinabi natin nung last meeting about strategic thinking. So it refers to cognitive processes required for the collection, interpretation, generation, evaluation, and of information and ideas that shape an organization's sustainable competitive advantage. Sa umagang ito, gusto kong mag-concentrate po tayo doon sa competitive advantage. With the data na na-share ko kanina, how could we, the Seventh-day Adventists, be able to increase our market share? Yung market share natin as of this is 0.8% or 0.8% ka lang natin of 113 million. Aren't we challenged to increase that number of our church in our country? So, ano ba kasi ang competitive advantage? Sabi dito sa isang kumpanya, sa Investopedia, sabi niya ay the factors or characteristics that permit one company to compete more effectively than
its industry peers. Sino bang peers natin? Merong iba't ibang mga religious groups dyan. Yun ang mga peers natin. In our own home belief, we have our various members of the district churches, di ba? We consider them as our peers. Are we on level with them or are we ahead? Di ba? Another definition for more understanding. Competitive advantage is what makes a customer choose your business over another one. By understanding and promoting a competitive advantage, companies can win a greater amount of market share. Paano kung wala tayong competitive advantage? Sasabihin nila, anong makukuha ko sa pagpasok sa religion na yan? Meron ba? If I will join my friend who is asking me to join them in their church, what is it to me? Ano siya sa akin? Okay? Another explanation for competitive advantage. Degrees of differentiation. Unwavering quality standards or speed to market, and then superior service. So yun yung ibang definitions ng or other things related to competitive advantage. Meron pa rito isa. Competitive advantage refers to quality, price, distribution channel, product development, after-sales service, customer service, product differentiation, marketing method. How do we market our faith to the world? What are the services in our church that we can offer which we see that, oh, we are different from what you are with now? So those are the things that we consider as leaders of our respective local churches. Punta ho tayo sa sa mga common sa lahat, sa pagkain, sa kainan. Meron silang samples of competitive advantage. Sa McDonald's. Alam ko tayong mga Adventist hindi masyado sa fast foods, but just to show us what is meant by competitive advantage. McDo is very proud for the quality, the consistency, the affordability of its product. Pag sinabi nating quality, iniisip mo palang kakain sa McDo, ano? Naglalaway ka na pag naalala mo, lalo yung mga bata, yung mga young generations. Pag sinabi mo sa apo mo, sa anak mo, McDo, oh, sabi niya, sigurado doon, gusto ko roon. Kasi consistency. Every time that the child or that person goes to the McDo, matitikman niya yung lasang hinahanap niya. Affordability, hindi naman siya gaanong kamahal. Affordable naman ng parents na ibinibigay na allowance dun sa estudyante, parang ganun po. Di ho ba? Yun yung mga competitive advantage na tinutukoy po natin. Another KFC, no? Ang KFC ay very proud siya sa unique dining experience. Parang sinasabi niya, pag pumasok ka sa restaurant ng KFC, yung ambience maganda. Hindi ka pala umorder ay busog ka na. Meron silang pinagmamalaki na 11 herbal aroma that lingers in the customer's mind.
Papunta pa lang sa KFC yung bata, iniisip niya, oh, matitikman ko ulit yung kan. Paborito kong pagkain na yung aroma ay hindi maintindihan. And then KFC look at the restaurant as a distinct, it has a distinct look, not like the others, no? Yun po yung mga examples ng competitive advantage. Meron pa po sa Jollibee. Pangalan pa lang eh kabisado na nung bata nung ano ang kakainin niya doon. No, hindi namang bata lang pumapasok eh, di ba? May mga lulo, may mga lula, may mga lulo ng mga lula kasama doon. Bakit ho? Sabi ng karamihang Pilipino eh, lower price, mura. The recipes cater to the taste of the Filipino market. So, ang sinagi ng loto ng Jollibee ay yung lasa, nakuha nila yung paglasa ng Filipino market. Yun ang sinasabi na, yun yung competitive advantage na sinasabi nila. And lastly, we have Max. Yes, sir? Anything po? Okay. Sa Max, ano naman ang pinagmamalikin niya laban doon sa mga kasama niya na mga restaurant or fast food? Ready market and good distribution channel. Sa buong Pilipinas, hanapin mo ang Max. Along the highway, along the roads, makakita ka ng Max. Uy, doon ako kakain, sabi ng tao. Dahil maganda, efficient yung production process nila. So mag-order ka, hindi wala pang 30 minutes, nandyan na. And according to them, they have sound financial condition. So isang bagay na nakapagpapatatag sa Max is yung financial condition nila. They can meet the demands of the market, they can meet the competition, or stand side by side with other fast food companies. So yun pong apat na example mga kapatid ang sinasabi po natin na gumagamit ng competitive advantage on and over others so that they can stay, they can remain in the market as long as they have that competitive advantage. Ulitin ko po, ano ang maipapakita natin na competitive advantage ng Seventh-day Adventist sa ibang mga tao? According doon sa statistics na nasabi natin kanina, kung iisipin lahat ng mga ibang relihiyon dyan, may mga share sa market, no? According dito sa data, ang other religious organization aside from yung mga sikat kagaya ng Seventh Adventist, Catholic, Iglesia ni Cristo, ILAM, Jehovah's Witnesses, Church of Christ, ano pa bang nandoon na kasali doon sa kuha natin, no? They have their own market shares. But there are people who haven't yet heard about Christ. Mga 43,931. Meron pang hindi reported nawawala. Hindi alam kung anong religion siya. 15,000. But our Great Commission tells us to proclaim the gospel na hindi namimili, no? So paano natin i-present 'yon sa market? Now let's go or get closer to home. When you look at your church, although we are not particular about the facade, about the building, because we believe that regardless of your church physical
condition, you can still worship the Lord. Totoo po yun sa atin. But people who doesn't know us, who doesn't know our teachings or beliefs, doesn't have that same line of thinking. Remember that people are usually attracted by the beauty of the outside condition, the outside appearance. Going deeper than that facade, the people inside the church, how do we do our service? Are we those group of believers that when they worship God, halos naiiyak sila na para bagang may nilalamayan sa loob? Or are they praising God joyfully with thanksgiving, and they are very vibrant so that even if you pass along the church, you can hear the church itself worshiping God with thanksgiving? Because if we think the way we are inside the church, different po ang dating doon sa iba na hindi pa nakakarinig kung ano ba ang Adventist. Di ho ba? Let us take a look on our mission. This is the universal mission of the Seventh-day Adventist. Ano nga po pala yung mission, mga brothers and sisters? How do we define mission? How did Dr. Ray Letran define mission sa first meeting natin during the introduction? May nakakaalala po ba? Sabi natin, ang vision is what we are in the future. That even without being there, we treat it as if we are already there. So that is our vision. What about our mission? Ano ba yung short definition ni Doc Ray doon? Anybody who can recall, classmates? Mission is your reason for existence. Bakit po tayo nabubuhay? Yan ang mission natin. Why are we members of the Seventh-day Adventist Church? What is our reason for being? So, universally, to call all people to become disciples of Jesus Christ. Popular naman ito sa atin lahat. We are just reviewing ano po. Just to relate it with strategic thinking and competitive advantage. To proclaim the everlasting gospel embraced in the three angels' messages. We read that in Revelation 14, verse 6 to 12. And lastly, to prepare the world for Christ's soon return. Okay, so napakabigat, challenging, super challenging yung mission po natin mga Seventh-day Adventist. Dito sa Pilipinas, babalik ko yung figure eh. Babalikan natin yung figure. Out of 113 million, we have how many members? 862,725 as of December 2021. Yun ang data ng ano ito eh, population world Philippine religion population. Sabi yata rito yung heading niya. So ibig sabihin, we are only 8% of the whole 113.9 million Filipinos. Let us learn from the President of the General Conference. Balikan ho natin yung interview niya. Tinanong siya
Sabi, what are something perhaps this was the first year of the president on his first term. Sabi ni Pastor Ted Wilson, first of all, I hope that in 5 years we are in heaven. I really hope that will be a reality. I certainly believe that the world is fast coming to that climactic event of Jesus' imminent return. Yung pagkasabi ni President Pastor Wilson doon sa vision niya, hindi siya technical, not like business companies, no, or marketing entities. Pero sa point niya is nandoon ho din naman kung siya ang mag-project, it is, or he envisions the church in the next 5 years na ganito sana. Dumaan na yung 5 years from that time. But we are not yet in heaven. So, that climactic event of Jesus' imminent return is not yet, although we believe that we are more nearer than the first time that we received Christ. Yan ang palagi nating sinasabi. Okay? Connected to that, until that time, we have to work in a dynamic way through the power of the Holy Spirit, so that the Lord will use the church, and I believe this God's remnant church, with a unique message and a unique opportunity to share the three angels' messages of Revelation 14. That is our mandate. Anong subject na banggit ni Doktor kanina yon? Yung sa quiz natin, ano? Okay? So, in order to do that, doon sa bottom portion ng ating screen, in order to do that in the most powerful way, our church has to be revived. We're told that revival is our first work. Our church needs a revival of true godliness. So, habang inisip po natin, classmates, yung magiging competitive advantage ng local church natin dun sa iba. First, from the other religious groups in our own community. And secondly, among us, kung magyaya ka ng kaibigan na hindi pa nakakakilala sa Seventh Adventist, sabihin mo, sister, brother, baka gusto mong mamasyal din sa church namin para makita mo kung paano kami mag-worship. Are we sure that if that friend will join us, paglabas niya sa portals ng ating building, sasabihin niya, sister, babalik ako. Brother, I'll surely come back. Pwede ba yun? Masabi kaya natin yun when we invite someone? Brothers and sisters, fellow chaplains. Okay? So yan po ang siguro maiwan ko sa inyo sa araw na to na pag-isipan natin. At before I think we have time for question and answers. But before that, allow me to present to you this would be our third assignment po. No? So tuloy-tuloy po yan. Kung nasa inyo pa yung first, hindi nyo pa ipapasa, okay lang yun. Just include answering this one to your worksheet. Pwede naman one time before
our last session ay submit nyo yan. Sa akin, there's no problem. Pwede nyo rin submit doon sa kay Ma'am Sherlyn na pinagpapasahan ng mga subject. Ang vino-volunteer ko lang po is kung gusto nyo i-submit earlier to me para I can make comments ba. And perhaps we'll have some sort of exchange of ideas on the subject and the assignments. And then when you submit your final, yung buo po, na nakagawa kayo ng vision, meron na kayong mission, nandiyan na yung strategies, no? Pwede nyo i-present doon sa board ninyo na hindi ho sa na may pagyayabang pero may confidence ba? Na may chance na naki-agree sila sa inyo na oo, talaga yata kailangan natin tingnan yung position mo na kawan. Yung suggestion mo na yan isasama natin sa strategic planning natin for 2024. Diba? Yun kasing program natin eh. Most of us, I think, may mga seasoned Seventh Adventist sa atin, yung mga nasa already in the faith for 60 years, 50, 40, 30, or any number higher than one, no? So for the long residence we have with the church, do we still have that uh, encouragement to continue sharing the word of God? But how will we do it? How can we market our belief? Even to those who are members of other churches, other religions. Di ba? Okay, so yung first dito is, does your local church have its own church mission? Meron po ba ng existing na church mission yung local na pinag-atindan ninyo na kung saan kayo ay district, local pastor, or kayo ay elder, whatever service you're rendering to that particular organization of our belief, di ba? Kung meron, mas maganda siguro i-state nyo kung ano yung mission statement of your local church, no? Kung hindi po naman, on your own, you formulate or write a draft of a mission statement with the intention of presenting it to your local church board. Para bagang ipapakita nyo sa kanila na yari siya na ready for appreciation na sabihin, oh, elder, pastor, yun yan ang gagawin natin. Sasama natin yan sa planning natin. Because while other beliefs are doing their own strategic planning this last quarter of the year for next 2024, sana tayo sa Seventh Adventist hindi natutulog. Hindi natin tinutulugan. You know? Because this world of ours is a competitive world. Kung ang iba dyan nakaka-reach sa iba't ibang mas sulok ng kanilang municipality, community, ano pa, kahit anong locality na nandyan tayo, no? What about those who are near you? Kung nasa syudad kayo, nabibisita nyo ba? Baka nalibot na natin ang buong kapaligiran pero doon sa mismong atin, yung neighbor natin na INC, mukhang hindi niya alam na sa Batista po tayo. No? So, those are part of our preparations for our future mission works. Ano ho? So, yan po ang simpleng kwan natin na the assignment is more of a suggestive requirement po ba sa atin na personally, ano ba talaga ang gagawin, no? And next meeting, pwede nyong i-share yan sa ating kwan natin because we'll be now proceeding to the next objective which is
putting into practice yung mga principles na naintindihan natin sa becoming a strategic church leader. Ano po? So please submit your answers on or before sunset of Friday, September 8. Pwede ho doon sa Gmail ni Ma'am Sherlyn. Pwede niyong idirekta sa akin if you can submit it earlier. And I am very, very willing to help. Halimbawa, gumawa ng mission statement para mag-exchange idea tayo and we can develop perhaps a better presentation. Nakakainggan nyo sa mga other officers ng church board natin. Ano ho? Okay, so other questions so far or sharings that you would like to share before we have, I think, what's our time now? We have 5 minutes for our question and answer and sharing portion. Okay, you just kindly tell your name and so that ma-acknowledge ko kayo dahil naka-present pa yung PowerPoint, hindi ko kayo makikita. No? So anybody among us, classmates, who want to give some sharing? Or questions? Clarifications about our strategic thinking more on competitive is advantage. Na yun po ang main lesson natin ngayong araw. Sabi ni Ma'am Minel, good afternoon. Hindi po doctor, brother lang po ma'am. I skipped pala dahil I saw your message na may pinuntahan yata kayo. Walang problema po, I'll resend it or you can read it in our group chat for this class, ano? Ano yun lang yung group chat natin sa church leadership. Nandyan po yung assignment. I can resend it this afternoon. After our session siguro. I can send it to those who need it. Okay? So, okay, pwede magtanong. Opo sir, opo. Ang tanong ko ay para sa kalahatan. Opo, Doc. O tatawag na lang ako. Yes, Doc. Brother Henry. Brother Henry? Kasi yun ang dito sa lista ko eh. Sa lista, sa screen. Walang sound si Brother Henry. Doc. Sige, Doc. At may Bible study na po ako, Doc. Magsisimula. Naghihintay po eh. Sige lang, Doc. Sige, skip ko na lang. O gusto mo pang mag-participate? Sige lang po, Doc. At paakyat pa naman po. Hindi pa po nakakarating po dito sa taas. Okay. Ikaw na po ba, ikaw ba'y kumakain sa fast food? Hindi po masyado, Doc, dahil pero kumakain naman po. Opo, kumakain. Kaya anong fast food meron dyan sa inyo? Dito po ay ano po, tawag po nito, sa Robinson. May Jollibee, Robinson. may McDonald's, ayun, McDonald's. Okay, so kung sasabihin just in case pupunta ka sa fast food dahil medyo alanganin eh, no? Hindi mo Opo, makita yung Buddhist eh. Malayo yung Buddhist, vegetarian. Opo, Okay, Doc. so Wala po you dito have to go to vegetarian, the Doc. fast food, no? Wala ding turo-turo eh kasi nandyan ka sa mall. So walang Opo. turo-turo, no? Ang choices mo lang ay Jollibee or KFC. Opo.
saan ka gustong kumain? Sa Jollibee o sa KFC? Ako po, Doc, ay Jollibee. Okay, bakit? Bakit mo Dahil mas i-prepare mo sa Jollibee kaysa KFC? personal, Doc, mas oily sa KFC. Kaya gusto ko Jollibee kahit pa paano. So, ang preference mo Jollibee Opo. kasi mas maraming oil sa Opo. KFC. So, ano nakikita mo doon na point of competitive advantage sa Jollibee kaysa sa KFC? Yung tinatawag na oil. Less Opo, Doc, oil sa yung Jollibee, less medyo ma-oil sa KFC. opo kasi pagka binuksan mo na, may medyo kumakatas-katas pa kaunti. So, At saka yung gravy, Doc, mas gusto ko yung Jollibee. ayaw mo ng gravy na may 11 spices? Okay. Anong church may katabi ang church mo? Dito po, ay iglesia, yung malaki. Okay, kung ang tao sa palibot mo ay pipili sa kung saan siya mag-join, bakit niya pipiliin ang Adventist kaysa Iglesia ni Cristo? Kung dito po sa amin, Doc, Or on the other hand, bakit niya pipiliin ang Iglesia ni Cristo kaysa Seventh-day Adventist? siguro po, Doc, based dito po sa mga experience namin, personal, ay mas mas pinipili nilang puntahan po yung Iglesia ni Cristo, mas marami pong Iglesia ni Cristo. Dahil po, una, magaganda yung simbahan nila rito. Yun po yung nakita din namin bilang hindi mga taga rito, pero magaganda po ang church po nila rito. At saka malalaki. Yun yung sabi ni Prof kanina, physically, ay talagang very yung kanilang church po dito, kahit maliliit. Kaya medyo attractive po sa kanila. Okay. So bakit ikaw ay Seventh-day Adventist at hindi Iglesia ni Cristo? Ay, iyon po ang pagkakaiba naman dahil ang hanap ko po is yung truth. At nakita ko sa Seventh-day Adventist yung katotohanan. Okay, thank you very much. Yun po mga kapatid, ang tinatawag competitive advantage. No? Paano mga kapatid kung ang sa point ni kapatid na Henry, gusto niya sa Jollibee hindi ma-oil. Sa KFC naman ay ma-oil. Kasi ang tinitingnan niya yung oil. So isa lang 'yan. So maramang ang iba gusto nila sa KFC dahil mas masarap kaysa So ang tinitingnan naman nila is taste. Tapos yun po ang tinatawag competitive advantage. Now, na-mention din ni Prof. Joven, yung tinatawag customer relations. No? Sa Jollibee, pagpasok mo, good morning ma'am, good morning sir. Di ba? Napapansin niyo ba yan? That's a part of strategy. Good morning sir, good morning ma'am. Yung bago pa lang ang Jollibee sa Tacloban, yung mga galing sa amin, sabi mayroong isang gusto doon niya palagi na lang sa Jollibee. Kasi sabi niya, pagpasok niya, good morning ma'am, good morning sir. Kaya doon na siya palagi tumatai sa Jollibee.
Kasi ano may tumatay lang siya, may good morning sir, may good morning ma'am eh. So, competitive advantage yan. Customer relations, magandang produkto, tapos kung minsan nag-change sila para medyo gumanda ang kanilang produkto kaysa sa iba. Dati ah, wala namang maanghang sa Jollibee. Ngayon nagkakaroon na sila ng maanghang, no? Yung spicy chicken, no? Tapos ang KFC din kasi nag-i-study yan sila mga kapatid sa mga interest ng tao okay pala yung spicy chicken. Meron na lang din silang spicy chicken, gravy, no? Uh, paanuhan sila. Yung tawag competition, no? Pagandahan ng produkto. Hindi lang po produkto ang tinitingnan, pagandahan ng pwesto. Hindi lang po pwesto, kundi pagandahan ng relationship, no? Yung tinatawag customer relationship. Noon, siguro mga 5 years ago, 5 years or 10 years ago, ako po'y kumain sa Jollibee. Ang order ko ay spicy chicken. Tapos, ang ibinigay sa akin ay hindi spicy chicken. Nakagat ko na mga kapatid Nakagat ko na Pagkagat ko, hindi naman spicy. Kaya tinawag ko yung server, yung ano nila, waiter. Sir, ang order ko po is spicy chicken. Pero bakit itong ibinigay sa akin hindi spicy? Sabi niya, ay, nagkamali pala po sir. Sige, kukuha po ako ng spicy chicken. Sabi ko, ma'am, itong chicken isuli ko na ito. Ay, hindi sir, sa'yo na lang yan. No? Dadagdagan na lang namin ng spicy chicken. So, uwi ko na yung hindi spicy. Kasi yung mga anak ko kumakain ng chicken. That was an experience more than 10 years ago. So pagandahan ng produkto, pagandahan ng serbisyo, pagandahan ng pwesto. No? Kasi kung isa ay hindi masyadong malinis, tapos yung isa ay malinis naman, sa inyo mga kapatid, sino ang pipiliin? Siyempre yung neat, di ba? Yung malinis, Doc. Yung malinis. Oh. Yung sinabi ni Ka Henry na samantalang kumbaga sa building pa ang tinitingnan, maraming pumupunta sa Iglesia ni Cristo dahil maganda yung building. At pag nakapasok ka doon, ang service nila mga kapatid talagang well organized Sa kaliwa, babae, sa kanan, lalaki. Puro lalaki, puro babae sa kabila. Tapos pag umikot yung diakono, individual talagang ihaharap sa iyo yung sibot, no? Yung nilalagyan ng offering. Talagang mahihiya ka kung wala kang ibibigay kasi parang naka-time, no? Na magi-stay diyan sa iyo ng mga parang 2 to 3 seconds yata no? Hindi yung basta lang ipapasa yung yung offering bag. Hindi siya pinapasa katulad sa atin parang natatamad tayo no? Pasa-pasa na lang yung operation bag habang makaikot. Pero sila instructed yung diakono. Parang haharap talaga sa iyo yung offering bag sa iyo. Mga 2 to 3 seconds Tapos doon naman sa isa. Parang may time no? 2 to 3 seconds. Talagang sa sunod ng pagsamba mo kung wala kang ibibigay dahil maghahanda ka talaga ng ibibigay mo. Kasi talagang hindi ka lalagpasan Mag-i-stay talaga sa iyo ng a few seconds. So strategy din 'yan No na talagang makakulik sila ng pera, no? Tayo ay mapahiya-hiya pa no? So, well organized ang sa kanila. Kapag titingnan natin, tapos hindi maingay mga kapatid, no? Hindi maingay, talagang solemnly, parang Katoliko din. Hindi nagkukwentuhan.
Noong nakapasok ako sa Iglesia ni Cristo, wala pang mga cellphone noon. Pero palagay ko ngayon, bawal ang cellphone i-open sa loob ng simbahan. Tsaka pag na-late, Pastor, Doc, pag na-late, hindi ka na makapasok. Sa labas At na lang. saka pag pumasok ka, meron kang doon, parang ID card sa Opo. bulletin. Tapos babaligtarin mo, ibig sabihin present ka or absent ka. Kung hindi babaligtad mo yan, absent ka. No? So, pag absent, titingnan ka agad nila ng mga diakono. Ay assign ka agad. Ito ay absent. Dapat bisitahan ito this week. Bakit siya absent? No? Sa atin, abutin pa ng pag hindi na makita ng 3 buwan, saka pa mapapansin So, hindi nagsisimba si ng 3 buwan na, 3 linggo, di kaya. So, ganoon po tayo kalax, no? So, punta muna tayo sa competitive advantage. Sabi ni Henry na pupunta doon dahil maganda ang simbahan. Tapos sa atin naman, meron ding strengths, no? Competitive advantage. Nasa atin ang katotohanan. Okay, yun din ang pinili niya. Dahil siya nakapokus sa katotohanan, hindi sa ganda ng simbahan. Pero ito ang tanong ko sa iyo mga kapatid. Paano kung mayroon ng katotohanan, maganda pa ang simbahan? Ano masasabi niyo mga kapatid? Wow. Dadami, Dok. Dadami po. Bakit hindi natin pagandahin yung simbahan habang tayo mayroon pang katotohanan? Dok, meron akong tanong. Nauna yata ko Kasi yung sagot, Dok, doon po, yung sagot sa tanong ko, yung po yung sagot sa tanong niyo. Okay, sige. Magtanong ka ng tanong na pasagot. Pasagot na tanong. Opo, Dok. Kasi, mayroon po ba talaga, kasi nga, naihambing natin na banggit natin sa Iglesia ni Cristo, mas marami sila sa ngayon sa presentation ni Sir. Nasa atin ang katotohanan, pero nasa kanila yung magandang strategy. So, nasa atin pa ba talaga, Dok? Ito po, hindi po ako nasa atin pa ba talaga ang banal na espiritu? Kasi for example, sa mga pagbibigay, mayroong problema talaga sa church. Kasi sa pagbibigay, mas marami sila magbigay kasi maganda yung strategy nila. Sa atin, hindi natin pinipilit. Parang kung titingnan, parang mas maganda sa kanila. Tama po ba, Dok? So, tanong, nasa atin pa ba yung espiritu? Kasi kung tatanungin sila, leading ng espiritu din yon para sa gawain kasi. Yung po ang tanong ko, Dok. So, nasagot Kasi, ba ang tanong ko sa tanong mo? kasi we are claiming, Dok, we are true church eh. Seventh-day Adventist is a true church. Kasi po yun po ang inaano po natin eh. Ang tanong nasa atin bang ba kasi mas masisipag sila sa atin. Mas Ang, magaganda, mas magaling strategy nila sa atin. so, ano ang tanong ko? Ang tanong po ninyo, Dok, ay kung ano nga yun? Kung nasa Kasi atin ang espiritu. Kung ang sabi mo, ang tanong mo ay sagot sa tanong ko. nakalimutan ko, Dok, yung ano mo, yung pakiulit po, Dok. So, hindi mo nasagot yung tanong ko sa iyo tanong mo. Sasagutin ko po, Dok. Yung tanong ko, kalimutan ko rin eh. Ano ba yung tanong ko? Kung nasa atin, Doc, ang katotohanan at maganda ang simbahan, ano kaya ang mangyayari? Ay dadami po Ayan, tayo. yan. Dadami Yan. po tayo. Nasa natin yung truth, yung maganda rin ng strategy, yun yung parang tanong ni Doc. Dadami po tayo. Ang So, ibig tanong ni Dok, sabihin, bakit hindi ginagawa? lagyan natin ng points. Lagyan natin ng points. Sila sabihin natin, nagtuturo ng hindi, wala naman sa kakatohanan, 0. Pero maganda ang simbahan, 1 point.
tayo, may katotohanan, 1 point. Walang itsura ang simbahan, 0 din. So, i-ano natin, tabla. Kasi may 1 point sila, may 1 point tayo. So, ang tanong doon, paano kung nandito na sa atin na ang katotohanan, 1 point, tapos maganda pa yung simbahan, another point, ilang points na? 2 points na, Dok. 4 points. Sa kanila, 1 point pa lang sila. So, sino Oo. ngayon ay mayroong competitive advantage? Nasa atin, Dok. Oo, kaya ang tanong na ngayon, doon na sa tanong mo. Bakit? Anong tanong mo? Bakit hindi natin yung ginagawa? Ibig sabihin baga, ay nasa atin pa ba ang leading ng banal na espiritu? Kung kasi alam niyo po daw, katotohanan lang, nakakalungkot. For example, meron pong dala-dalawa dyan na nagbibisikleta. Sila po ay mga mga Mormons, Jehovah's Witnesses. Nagbabahay-bahay 2 beses sa isang linggo. Kasi sipag po nila. Wala sa kanilang katotohanan. Pero bakit itong mga kapatid natin, tayo, sa atin Adventist, sa atin po, basta sa akin din, ay bakit hindi ito natin mai-apply sa atin? Okay. Huwag muna nating sagutin yung tanong mo kasi i-establish natin yung competitive advantage eh. Opo. So, dito pa muna tayo. So, pinpoint out mo naman yung saksi ni Oba. Yes po daw, kasi asisipag nila. Oo. So, ang saksi ni Oba masisipag. Another point. Bigyan natin ng 1 point. Katotohanan, wala. 0 din. So, sa kasipagan ng paggawa ng gawain, may 1 point sila. Tayo naman, nasa katotohanan, Walang sipag. sabihin natin na walang kasipagan na katulad nila. No? So, mas Yes. masipag pa talaga sila kaysa Yes sa po. atin. So, ano naman sila? Paano? Ganun ang mag-ano ng establish ng competitive advantage. Paano? Kung maganda na yung simbahan mo, May nasa katotohanan na, katotohanan ka pa, At masipag mas ang ka. gasto pa, Dok. sipag-sipag mo pa, anong mangyayari? 3 points na yun, Dok. 3 points na. So, lamang na lamang talaga, no? So, ngayon, nasaan ang banal na espiritu? Nasa atin na Tanong lahat, Dok. ni Kabisinte. Nasa atin, Dok, kaya lang tamad. Pero ang may banal na espiritu, Dok, ay masipag eh. Hindi lahat tamad. Sa bagay, hindi lahat. Pero Kasi mas marami. si Ka Henry, paakyat na, magbabible study na yan eh. Depende po siguro yan mga kapatid sa sa tao. Aha. So, may Oo, kasi problema marami po. po tayo masisipag ho ng mga kapatiran. So, bakit po kukunti po tayo? Bakit mas marami sila? Yun So, po ang tanong ko. siguro mas maganda lahat po gumagawa. Lahat tayo gumagawa. Marami. Full world. Ito ay Mas mahirap Oo. tayo sa isa sa iba. Oh, ganito. Oh, Siguro yung hindi ito, example lang ito yung hindi nag-aaral ng limbs, wala silang nalaman tungkol sa paggawa ng na kailangan pala may vision and mission statement. So 0 sila. Tama? Tama po ba? Kasi Yes po. hindi sila nag-aaral Amen po, Doc. 0, Amen po. 0 sila. Okay, Amen po. tayo nag-aaral pero hindi naman kayo nag-submit ng assignment. 0 din. Hindi tabla din. Ganun lang yun eh. Ganun lang yun eh. So, ngayong Biyernes, mag-submit na po kayo ng nyo. Kasi lamang na kayo eh. Kumbaga sa nandyan na yung lamang eh. No? So, yun tingnan natin ngayong Biyernes kasi narinig ko kay Professor Jobin Friday the way. No? Tingnan natin ngayong Friday kung mayroon tayong 1 point na lamang eh. Kasi pagkatapos ng subject na ito, parehas lang din po ang ginawa natin doon sa mga hindi nag-aral dito sa limbs. Tabla din. No? Wala din.
So, importante talaga ang application. May importante ang application. Okay, Mahalaga po, so Doc, yung mission, Doc. Ano? tingnan natin kung mayroong makapag-submit ng vision statement. Try lang, mga kapatid, no? Kasi hindi naman, ano ang vision mo sa simbahan? Nakita mo no? So, nakita mo yung kasiruhan. Nakita mo na, hindi pala, yung ano, ang aming church, kahit lang naman frontage, pangit. So, ano ang vision mo? Pangit din. Hindi. Dapat ang vision mo ay grabe. Sobra pa sa Iglesia ni Cristo yung frontage. Frontage lang muna. No? Talagang maganda. No? Talagang, kumbaga, iniisip mo ng iba na attract sa simbahan, mas maganda din yung facade, yung frontage mo, edi ma-attract din yung tao. Pagpasok niya, tumutulo pala yung bubong. Okay. Gawin na nating insakto, no? Pagpasok niya, ay grabe, ganda, carpeted, katulad ng iglesia sa Frisco. No, aircon, napakaganda talagang priskong-prisko Sarap matulog sa panahon ng hour of worship ang lamig. Okay. So, just kidding. So, ganun. Ang ganda. Nandyan na sa iyo ang lahat. Nandyan ang katotohanan, nandyan yung ganda. Pero, ang tanong, meron ka bang ganoong vision? Kasi, may vision ka ba na nakakita ka ng simbahan na mas maganda pa kaysa Iglesia ni Cristo na katabi mo? Okay lang kung wala kang Iglesia ni Cristo na katabi mo, ang katabi mo yung born again na naghihingalo din yung naghihingalo yun din yung bubong. Hindi, okay lang yan kasi yun ang competition mo dyan sa lugar mo Pero kung ang competition mo ay magandang simbahan, parang parang nakakahiya Sabi pa nga ng nakausap kong Iglesia ni Cristo, nang sabihin ko bakit doon kasi Iglesia ni Cristo, sabi niya nandoon kasi ang himaya ng Diyos. Ano yung himaya? Glory, Doc. Biyaya Glory. po, biyaya. The Glory. glory of God ay nasa Iglesia ni Cristo kasi maganda yung simbahan. So pag ina-associate niya na pag maganda yung simbahan, nandoon yung glory ng Panginoon. Pero kung ang simbahan mo ay medyo tagilid, no? Parang hindi mo hindi makita, Doc. Parang hindi mo makita yung glory ng Panginoon, Kaya tama yung tanong ni Ka Vincent, no? Nasaan na yung banal na espiritu, no? Hanggang ngayon kumakatok pa rin, no? Tapos may kalyo na yung may kalyo na yung ng banal na espiritu sa kakatok-katok no? Na hindi pa rin nabubuksan, hindi napapapasok Kasi sabi ni Ellen G. White, there is no limit to the usefulness of one who by putting self aside makes room for the working of the Holy Spirit upon his heart and live a life that is fully consecrated unto Him. Ibig sabihin, hindi pa nakapasok yung espiritu. Ilang years nang kakakatok-katok, may kalyo na yung ng banal na espiritu. Figuratively speaking, mga kapatid, mamaya, sabihin mo sa nag-quit ako sa LIMS. Bakit? Nagtuturo na ang banal na espiritu may kalyo. So, sabihin ko, figuratively speaking, mga kapatid, kasi dito may nag-quit din Sabi daw na ang definition daw ng professor, ang Bible ay by means to, ang bull means book. So Bible means Old and New Testament. Kasi kung hindi daw by, ay kung isa lang ay monobull, hindi Bible. Nagsasite lang ng experience yung professor Nag-quit agad siya ikinalat niya yung balita na yun ang tinuturo ng LIMS. Na ang meaning daw ng Bible ay yung by ay to, para silang bicycle. Yan po, no? Sinisiguro ko lang na walang magkakamali dyan, mga kapatid, Baka mamaya si Doc Radja ay nagtuturo na may kalyo ang banal na espiritu, no? Ang point natin dyan, mga kapatid, no?
the figurative meaning of my speech na nagkakalyo na ang sa kakatok ang banal na espiritu, ibig sabihin yan ay sobra ng tagal na nakikiusap ang banal na espiritu na ilabas mo na, no, ilabas mo na. Ilabas mo na yung kaalaman mo, ilabas mo na yung kasigasigan mo, ilabas mo na, no? Ayun ang ibig kong sabihin dyan. Okay. Just to be sure, ha? Okay. So, yun po mga kapatid, no? Ang tinatawag competitive advantage. We must establish a competitive advantage. So, nangangailangan yan sa inyo na magkaroon kayo ng vision. Hanggang ngayon, wala pa kayong nasasubmit na vision, eh. No? Ano bang purpose ng existence mo sa community? Diba? Bakit nandoon ka? What is your mission? No? Dapat isusulat mo yan. Para pag naisulat mo yan, ay talagang estudyante ka talaga pala sa LIMS. No? Ano nakikita mo? Sa simbahan mo, ano ba nakikita? Kasi iba-ibang interest ng tao, eh. No? Kung ang nakikita mo, ang interest mo, nakikita mo na grabe ang mga kapatiran, no? Ang sigasig mag-distribute ng mga magazine, distribute magbahay-bahay. Yung ba nakikita mo? Okay, magandang vision yan. Pero kung wala kang nakikita, talagang sabi ni Solomon na without vision, the people perish. So, ano ang nakikita mo, kapatid? Yun po ang assignment. Parang re-enforce ko lang, kasi baka makalimutan, eh. So, next Friday, talagang makakapag-submit na si Brother Vincent ng vision niya. Ano ba nakikita niya sa simbahan? No? Kung ang vision niya, nakikita ko ang mga kapatiran na may grabe pa na word, eh. Grabe talaga. Ang sigasig na nagdadalaw, nagbabahay-bahay. Yung iniisip niyang saksi ni Yoba, natapatan na. No? Natapatan na. No? Kasi nakikita na niya sa vision niya, eh. Alam niyo, nakita din niya ni Ellen G. White, eh. Actual vision talaga. Kung nabasa niyo yung sinulat ni Ellen G. White, no? Na sa pagbubo, no? Pagbubo, ano bang bubo sa Tagalog? When the Holy Spirit was poured, buhos. Okay, tama yan, buhos. Okay, nang ibuhos ang banal na espiritu, ang nakita ni Ellen G. White, ang mga kapatiran ay nagdalaw, nag-house to house. Kung basahin mo yung, hindi ko lang maalala kung anong passage yon sa Spirit of Prophecy. Pag tiningnan mo yon, mga kapatid, pag nabasa mo yung sinabi ni Ellen G. White, sobra pa sa saksi ni Yoba. Sobra pa sa saksi ni Yoba yung description ni Ellen G. White. So, yun din po bang nakikita mo? So, anong nakikita mo? Yun ang vision, no? 'Di ba? Kung naalala niyo, mga kapatid, sabi ng tinanong si Helen Keller, what is worse than being blind? Ang sabi ni Helen Keller, having eyes but no vision. So pag wala tayong vision, mga kapatid, parang hindi lang tayo nag-aral sa LIMS, no? Pag hindi tayo makapag-come up ng something better for our churches, parang hindi lang tayo nag-aral sa LIMS. Tabla pa rin. Sila 0, sa atin 0. Walang point, no? Pag hindi tayo nakapag-submit kung ano talaga ang purpose na ating existence, ng church existence sa community, wala pa rin. No? O ano bang nakikita mo? No? Okay, sa distrito ni Pastor Archie, believe ako, mga kapatid, dahil napaka-visionary ni Pastor Archie, no? Nakikita niya yung mayroon siya nakikita, no? Isang distrito na may organisasyon ng mga chaplains,
So hindi lang hindi lang siya na nag-aaral sa LIMS, no? Iba, no? Isang grupo ng mga chaplains, yun ang nakikita niya. Nakikita niya yung ang mga kapatid na walang trabaho, na may mga trabaho. No? So ganun po yung tinatawag competitive advantage, mga kapatid. Ano ang nakikita? Mayroon ka bang nakikita? Kasi pag wala kang nakikita, ikaw yung makikita. At aawit ka na lang ng ako ang nakikita. Ako ang nasisisi. Talagang nakikita. Masisisi. Walang ginagawa eh. No? Walang ginagawa. Sa simbahan. Perfect. Nakakatawa ka naman, no, Doc? Oo, yun po ang mangyayari. Ano? Doc, Kaya Doc, so, Friday mga kapatid, sa Sunday, sa ating klase, iisa-isahin na ni Prof. Jobin yan, hindi yan papalagpasin eh. Oo, kasi ano yan, strategist yung professor natin, no? So, hindi kayo makakalagpas, isa-isahin, tatawagin sa brother, Sister Marisol, ano ang vision mo? Si Sister Iris, no? Ano ang mission mo? Si Sister Brother Gerson, no? Brother Edwin, ano ang nakikita mo? Yan, Sana sa sunod na Sunday, pag tinanong kayo ano ang nakikita mo? What is your vision? Ano ang mission mo? Sana walang sumagot na, ako ang nakikita. Okay, so yan po mga kapatid. Competitive advantage. Now, magkaroon tayo ng vision. Ito yung church ko. Ito yung katabi kong church. Or Katoliko man yan, ang dating daan. Saan ba sila magaling? Okay, kung saan sila magaling, ako po ba ay may mas magaling sa area na yan? Sila po ba ay may livelihood? Ako po ba ay may livelihood? Di ba? So, kung sila ay may livelihood, ikaw ay wala kang livelihood program na simbahan, ang mayroong competitive advantage, yung ang dating daan. Kasi sila yung may livelihood program, ikaw wala ka namang livelihood program. Pero kung aktibo naman yung ACS mo, ay di wow, mayroon kang competitive advantage. So, titingnan mo na yan dyan, no? Titingnan mo na, yung sa kanilang livelihood, ganito lang. Ang livelihood nila ay massage. Yung ako ay may massage. Hindi lang basta massage, kundi kumikita pa. Nagbibinta pa ng mga panyawan, no, ng mga yung mga massage oil natin. No? Panyawan liniment. Yan. Okay. So, pag ang tao ay nagtingin-tingin, ay maganda naman ng Seventh-day Adventist dito, may livelihood sila. So, pag tinanong na yung tinatawag, what's in it for me? Okay, what's in it for me? Siyempre, ang tao, sa livelihood pa lang. Wala pang doktrina yan, ha? Dito ako, sigurado may mapagkakakitaan. Sa kabila, wala naman. Ito, palaging nagdadalaw, nagpipray, at nagtuturo. Di anong sabi ni Ellen G. White? No? Na Christ's method alone will give us success in soul winning. He mingled with people as one who desired for their need, showed sympathy for them, ministered to their needs, won their confidence. Di talagang won their confidence tayo, no?
Yun ang mga kapatid, competitive advantage. So, naghanda-handa na po kayo mga kapatid kasi tatawagin na kayo isa-isa. Walang a-absent ha. Mamaya, wala nang pumasok kasi takot sa tatawagin na magpipresent ng vision statement, no? Mission statement. Ano pa lang yan? Mission, vision pa lang. Wala pa yung strategies, no? Ay sunod na mga discussions sa strategies na. Ngayon, huwag lang tayong masyadong atat. Sabi ng ibang mga salita na diyan sa mga na. Huwag masyadong atat, no? Huwag muna punta na kaagad yung strategy. Huwag muna yung strategy. Dito lang po muna ta sa vision, no? Mag-imagine lang po muna tayo, no? Tapos establish natin kung anong mission natin. So pag nakapag-vision, alam na natin kung anong gusto nating mangyari, no? Kasi iba-iba ang pagtingin natin mga kapatid. Ang iba ay interesado sila sa church building. Ang iba ay interesado sila sa evangelism. Ang iba ay interesado sila sa kung ano-anong mga ministry. Kung lahat ay nag-iisip, pag ipunin natin yan lahat mga kapatid, that is power. Your church will become will become a dynamic church sa community. Yan ang mga kapatid. Yan ang competitive advantage. Bakit gusto mong maghalo-halo sa KFC kaysa sa Jollibee? Mas masarap. Sino ba iniisip? Mas masarap kasing halo-halo sa KFC. No? Competitive advantage. Bakit? Bukod na maninipis yung yung ice ay maninipis, hindi katulad ng Jollibee na ang kapal ng mga ice, tagal matunaw Dito, manipis lang yung ice pero matagal pa rin matunaw. Di ba? Ang sarap, no? Ang daming mga sahog. Samantalang dito sa kabila tipid sa sahog. So, yun po ang tawag diyan is competitive advantage, no? Lamang ka sa kompetisyon. So kumbaga, katulad ng sinabi ko last Sunday, ang competitive advantage ay isa po yan sa mga ingrediente ng estratehiya. Estratehiya is the Greek word na ang kahulugan ay ano? Ano nga pala yun? Kung naalala niyo mga kapatid, ang kahulugan ay ng estratehiya? Pag mayroong makasagot dyan ng kahulugan ng estratehiya, ay mayroong 10 points. Kung sa original na yung original na kahulugan ng estratehiya or estrategia, pag binasa natin talaga sa sa Griko, estrategia. Commander Doc. Malapit na. General Doc, General. Medyo lumayo ng konti. Pero hindi naman masyadong malayo. Malapit pa rin. Malapit. Malayo man, malapit din. Ha? Command Doc, command. One step na lang. One step. To guide Doc. One half step na lang. Diyan na talaga malapit na talaga Ha? Dadagdagan ko ang points. 15 points. Guidance po. Doc, Army. Planning po, Doc.
Malapit na talaga eh. Dinagdagan ko ng another 5 points. Malaking ano na, 15 points na eh. Boss, ay, Guidance po. Guidance. sir. Ah, Leader or commander of an army. malapit diyan sa ano, guidance. Tulid, Doc, tulid. Parehas lang 'yun doon sa ano, sa Hindi ba yan, guidance. Doc, yung army na sinasabi? Leader or commander, Doc. Commander, yun ang ginagawa niya para ma-accomplish niya yung strategy. Ano ba yung estratehiya na as originally used sa Greeks, mga kapatid? Kompa. Mob, Doc. Isa na lang. Ano dyan na? Leading. Doc, leading. Sino yung nagsabing mob? Ako, Doc. Oh, isa na lang. Leading, Doc, leading. Move on. Move on. Mindset, Doc. Mindset. Move on. Parang hindi kayo naka-move on na. Moving forward. Moving forward, yung malapit na talaga yung bang i-reward na lang yung moving forward. Go, Doc, go. Malapit na rin. Parehas lang din, malapit na. Ako. I will go. I will go. Okay. Okay. Doon kay Pastor Chavez. Si Pastor Chavez naman nag-mention sa word. I-apply ko yung first word. Dagdagan mo, Pastor Chavez. Movement. Ano ang sunod? Komando. Israeli commando. Movement. Dagdagan mo, Pastor. Movement command. Movement to go. Mob to command. No? Mob to command. Dagdagan ko kasi 3 words yun eh. No? Dagdagan ko ng isa. Isang word na lang ang isusupply. Movement of blank. Movement of vision. Movement of victory. Well-planned movement, Doc. Hindi, nandoon na nga yung given na yung first 2 words eh. Movement of blank. Movement of Christ. Ano? Movement of army, Doc. Movement of army. Considered na lang movement of army. Pero yung Movement of followers. ano talaga is movement of troops. Troops. Movement of troops. Troops. Movement of troops. Kasi po, sa gira, minomove yung trupa sa isang competitive, sa isang location para magkaroon sila ng competitive advantage over the enemy. Another then, movement of the generals. Pero ang more applicable is movement of troops talaga. So, sino ba yung nagsabi ng army? Ako po, Doc. Brother Henry. Okay, meron kang 5 points. Meron kang 5 points. No? Kasi hati tayo sa 10 points eh. Sa akin yung 5. Sa'yo yung 5 eh. Ako po, Doc. Okay, movement of troops. Alam yan ni Captain Lakasan eh. Kasi siya po ay isang army, no? Na dapat ang army ay nasa competitive ground.
Okay. So, yung mga naglalakad na army, nasa disadvantage sila pag mayroong nakapwestong ambush dito sa taas. Tama po ba? Sir Boy? Opo, Dok. Opo, Dok. So, ang dapat nasa competitive advantage ka talaga. Okay, so break po muna tayo mga kapatid bago ibigay natin sa next speaker, pressure speaker. Doc Ray. O mayroong message ang ating professor. Yan naman po yung discussion, reinforcement discussion lang naman ang ating ginawa. Doc Ray. Yes? Si Arnel po Okay. ito. Opo, Nag-follow okay na po. po. Okay na po, nabasa niyo na po. So, hintayin na lang si Pastor. Pastor Cesar po ay mga 4:30 raw makapasok kasi may bisita siyang dumating. Oh, So, sige. pa-take over na muna po ng 30 minutes. Pasok daw po siya ng 4:30. Okay, no problem. Salamat po. Okay, break po muna tayo hanggang 4 o'clock mga kapatid. Inom ng tubig, personal necessities. At umitlip muna. Okay, idlip muna ng 8 minutes.